Part 4. Abala ang mga katulong sa pag-serve ng pagkain para sa mag-asawa. Kasama nila sa dining table si Esmeralda na masayang pinagmamasdan ang dalawang kumakain. Ang lahat ng pagkaing hinanda sa hapagkainan ay para talaga kina Louie at Zia. Mayroon pang ang special na inumin para sa dalawa na makakatulong para sa mag-asawang hindi pa nagkakaroon ng anak. Nagmula pa ang naturang inumin sa ibang bansa na pinabili pa ni Esmeralda. Ano po ito, La? Kuryusong tanong ni Zia nang ailapag ng katulong ang isang basong juice na medyo kulay itim ngunit kakaiba naman ang amoy. Herbal medicine po ba ito? Ngumiti muna ng ubod tamis si Esmeralda bago sumagot, maganda yan sa kalusugan mo, Zia. Sige lang, inumin mo lang at wag mo nang isipin ang amoy at lasa. Napakurap si Zia, nagdududang tinitigan ang naturang inumin. Wag mong inumin kung hindi mo gusto, ani Louie. Ano ka ba, apo? Sa ibang bansa ko pa, yan pinabili para magbuntis na siya. Nadulas na sabi ni Esmeralda. Nabigla naman si Zia at muntik pang mabitawan ang baso kung hindi lang siya ay nalalayan ni Louie. Ganun po ba, La? Anito sa siya Ingon. Inumin mo na, para pala talaga sayo yan, dagdag pa ni Louie. Naguluhan naman si Zia. Akala ko ba, biglan namang tumayo si Louie para dampian ng halik sa noo ang asawa. Matapos ay binalingan ng matanda. Huwag po kayong mag-alala, La. Sooner or later ay mayayakap niyo po ang magiging anak namin ni Zia, aniya na may ngiti sa labi. Tila nahilo si Zia sa pinagsasasabing kasinungalingan ni Louie. Sa halip na menes ay tila gusto niya pang bumilib sa galing nitong umarte. Nakakailang minus points na kaya to sa langit. Bulong niya habang nakatingin kay Louie. Hindi niya tuloy maiwasang maawa kay Esmeralda na tuwang-tuwa. Paniwalang paniwala talaga ito sa sinasabi ng apo. Matapos ay napatungo si Zia dahil siya rin naman ay nagsinungaling. Hindi lang si Louie dahil pareho silang dalawa. Maya-maya pa ay bumalik ang katulong at binigyan si Louie ng inumin na katulad rin ng kay Zia. Para naman sayo yan, apo. Para hindi lang si Zia ang maging malusog. Kailangan ay pareho kayo para makabuo agad, ani Esmeralda. Pidgel ni Zia ang sariling map-elang saka ininom ang herbal medicine na hindi niya may sakmura ang lasa sa sobrang pait. Maging si Louie ay napapangiwi sa lasa ng inumin. Gusto niyang samuka kaya pa magkalat ay tumayo na at nilapitan si Zia sabay hawak sa kamay. La, pwede po ba kaming maunan at medyo lumalalim na ang gabi? Agad-agad, ba't hindi na lang kayo rito matulog? Ipinahanda ko na ang kwarto mo sa itaas. Nagkatinginan sina Louie at Zia. Sige po, La. Matutulog na lang kami rito, desisyon ni Louie. Abay mabuti. Sige na, magpahinga na kayong dalawa, masayang tugon ni Esmeralda. Pagkaalis ng dalawa ay biglang naglaho ang tuwa sa mukha ng matanda. Nasaan si Lucia? Tanong niya sa katulong. Nasa kwarto niya, madam. Pagod raw po siya kaya maagang nagpahinga. Anong pagod? Wala naman siyang ginawa buong araw. Sinabihan ko na siyang darating sina Louie at Zia pero hindi man lang siya nagpakita. At saka napailing dahil sa disappointment. Magkahawak kamay ang dalawa habang paakyat sa hagdan. Nang marating ang kwarto ay pilit binabawi ni Zia ang kamay. Wala nang makakakita sa atin kaya bitawan mo na ko. Pero sa halip na pakawalan ay bigla na lang itong niyakap ni Louie. At nakatitig pa sa mukha ni Zia na halatang nabigla. Ayos ka lang ba? Ako kasi, parang biglang nag-init ang pakiramdam ko, ani Louie sa namamaos na boses. Lumamlam din ang tingin na nakatitig sa labi nito. Nagtataka naman si Zia dahil tila hindi herbal medicine ang binigay na inumin sa kanila. Bago pa makalayo ay humigpit na ang yakap ni Louie at nakuha pang idantay ang ulo sa kanyang balikat. Kinilabutan siya nang maramdaman ang mainit nitong hininga sa leeg niya. Zia, bulong ni Louie. At ilang sandali pa ay inamoy-amoy na ito. Sandali lang, Louie. Nataranta at unti-unting napaatras si Zia dahil napupunta sa kanya ang bigat nito. Hanggang sa tuluyan ng halikan ni Louie sa leeg paakyat sa tenga. Natarante si Zia at balak itong itulak ng pigilan sa kamay. Zia, kahit ngayon lang, saad ni Louie sa kainangkin ang labi nito. Pero hindi tumugon si Zia. Louie, sa iba ka na lang makiusap kung gustong gusto mo talaga. O, di kaya ay tawagan mo si Bea. Gawin yung dalawa, wala akong pakialam. Tila natauhan naman si Louie at saka lumayo. Ibang klase ka talaga.
Iiling-iling niyang komento saka nagtungo sa banyo para mahimasmasan at mawala ang epekto ng ininom kanina. Pagbalik ay nasa sofa na si Zia, nakahiga at handa ng matulog. Siyempre na si Louie dahil pakiramdam niya ay direng-diri ito para tumabi sa kanya. Kaya lumapit siya at saka ito binuhat para ilipat. Ano ba, Louie? Ibaba mo ko. Pagkalapag sa kama ay agad bumangon si Zia ng pigilan sa magkabilang braso. Anong problema, ba't namumula ang pisngi mo? Puna ni Louie. Hindi nakasagot si Zia at iniwas ang mukha. Hindi niya masabing umepekto na rin ang ininom kanina. Nag-iinit ang pakiramdam niya at malakas din ang kabog ng dibdib. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone. At dahil malapit si Louie ay ito na ang kumuha para lang mairita nang makitang may message si Patrick. Gabi na'y nagmi-message pa rin siya sa'yo. Akin na. Sabay kuha ni Zia sa cellphone. Pagka-unlock ay inagaw naman ni Louie sabay layo. Tiningnan niya kung ano ang message ni Patrick pero nag-send lang ito ng image. Kung saan ay kinuhanan nito ang bituin sa langit. Talaga bang walang nangyayari sa inyo, Zia? Sinong lalaki ang magmi-message ng ganito kung hindi interesado sa'yo? Lumapit si Zia para muling kunin ang cellphone pero hinagis lang nito sa sofa saka siya sinugod. Bigla siyang napaatras hanggang sa mapaupo sa kama. Bago pa makareact ay sinunggaban ni Louie ng halik sa labi. Napadaing siya sa pagkabigla ngunit hindi na nagawang makapanlaban ng itulak ni Louie pahiga sa kama. Mas lalong uminit ang pakiramdam ni Zia. Nagsisising ininom pa ang herbal medicine kanina. Ngayon tuloy ay hindi na niya makontrol ang sariling emosyon. Gusto niya ang pakiramdam na ipinaparamdam ni Louie. Sa kalagitnaan ng pagdidileryo ni Zia ay bigla namang tumigil si Louie at hingal na nagtanong, sabihin mo sakin, Zia, hanggat saan na ang narating yung dalawa ni Patrick? Naghalikan na ba kayo? Sang parte na ng katawan kanya na hawakan. Hindi makapaniwala si Zia sa narinig. Bigla siyang naiyak dahil ganoon na pala ang tingin ni Louie sa kanya. Tuluyan siyang napahikbi at natakpan na lamang ang sariling mukha upang itago ang sakit. Hanggang sa maramdamang humahalik si Louie sa kamay niyang tumatakip sa kanyang mukha. At sunod naman nitong hinalikan ang basa niyang pisngi dahil sa luha. Nasasaktan si Zia ngunit hindi niya moari kung ano ang ginagawa nito. Hanggang sa nagtagpo ang tingin nila ni Louie. Tila may kung anong magnet na nagtutulak sa kanilang maglapit. Namalaya na lamang ni Zia na muling inangkin nito ang kanyang labi. Namarahan at puno ng pag-iingat. Tuluyang nakalimot si Zia at nagpaubaya. Nang habaran ni Louie ay agad siyang nakaramdam ng panlalamig. Matapos ay niyakap at muling hinalikan sa labi pababa sa leeg. Ngunit naistorbo nang tumunog ang cellphone. Binaliwala ito ni Louie ngunit ayaw talagang tumigil ng kung sino mang tumatawag. Kaya sinagot niya, ano ba, yun, Alice? Pasensya na po, sir, pero tungkol po ito kay Bea na papunta na sa bahay niyo ngayon. Napatingin muna siya kay Zia bago umalis sa kama. Ngunit kahit lumayo ay huli na ang lahat dahil narinig na ni Zia ang sinabi ni Alice. Napaisip siya na baka magsasama na sa iisang bahay ang dalawa. Pagbalik ni Louie sa loob ng kwarto ay nagmamadali itong magbihis. Nang lingunin si Zia ay natigilan. Ano, may kailangan lang akong puntahan. Matulog ka na lang at wag na kong hintayin, dahilan niya na lang. Hindi masabi ni Louie na dinumog si Bea ng mga reporter sa labas ng subdivision dahil sa sinabi ng magulang nito na magiging in-laws at parte ng pamilya Rodriguez si Bea. Aksidente itong natamba sa wheelchair at naapektuhan na naman ang paa kaya isinugod sa ospital. Hindi naman kumibo si Zia at saka nahiga. Kung dati ay iiyak siya sa tuwing pupuntahan nito si Bea, ngayon ay wala na siyang pakialam. Pagdating ni Louie sa ospital ay nakita niyang nakahiga si Bea sa kama na agad ngumiti nang makita siya. Lumapit siya habang abala sa cellphone. Tinitingnan kung nag-message ba si Zia pero hindi. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at pumasok si Alice. Lumapit kay Louie para bamulong, wala na po kayong dapat alalahanin, sir, nagawan ko na ng paraan ang mga reporter. Asahan niyo pong walang lalabas na balita tungkol sa inyo. Tumango si Louie saka itinago ang cellphone. Louie. Sorry sa gulong ginawa ng magulang ko. Ang buong akala nila ay may relasyon tayo't malapit ng magpakasal. I'm so sorry, ani Bea na mangiyak-ngiyak pa. Miss Bea, baka nakakalimutan mo na matagal ng kasal si Sir Louie, kaya paano kayo magpapakasal na dalawa? Hindi napigilan ni Alice na sumabat.
Dapat sa umpisa pa lang ang sinabi mo na to sa magulang mo para maiwasan ang ganitong sitwasyon. Lihim na nairita si Alice. Kung alam lang niya na gagawa ito ng kapalpakan, ay hindi na dapat niya hinayaang mapalapit ito kay Louie para lang tuluyang mawala sa landas si Zia. Tama na, saad ni Louie. Natahimik naman si Alice nang maalala ang warning ni Louie sa kanya. Naiyak lalo si Bea at napapahikbi pa habang tinatakpan ang sariling mukha. Hindi ko naman intensyon na mangyari, Secretary Alice. Oo, ako ang dahilan kung bakit nagising noon si Louie mula sa coma pero hanggang doon na lang yun. Alam kong may asawa na siya kaya paano ko iisipin na magpapakasal kami. Ang gusto ko lang naman ay ang muling makalakad at matupad ang matagal ko ng pangarap na maging estudyante ni Teacher Samuel, saad ni Bea. Napakunot noo si Alice. Alam niyang peke ang iyak ni Bea at pinagmumukos siyang masama. Nililin lang ang lahat sa maamo at inosente nitong itsura. Gusto niyang magsalita ngunit nag-aalala siyang baka mas pagmukin masama ni Bea. Huwag ka nang umiyak, ani Louie. Kung hindi mo naman sinasadya ay ayos lang. Pero sa susunod ay pakisabihan ng magulang mo para hindi na maulit pa, may babaalang dugtong niya. Napalunok ng laway si Bea. Hindi siya pwedeng magkamali kung gusto niya pang maging mabuti ang pagtrato sa kanya ni Louie. Oo, Louie. Kakausapin ko sila ng masinsinan. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpasya na si Louie na lumabas. Ngunit nakaabang na pala ang magulang ni Bea. Gusto ng mga itong makausap si Louie pero tuloy-tuloy lang siya palayo. Si Alice naman na nakasunod ay tiningnan lang ng masama ang magulang ni Bea para hindi na mangulit. Pagsakay sa elevator ay nagsalita si Louie, "Ba't dito mo dinala si Bea? Alam mong nandito ang in-laws ko." Kinabahan si Alice dahil sa tono ng boses nito. Hindi ko po alam na dadalhin siya rito, sir. Pagdating ko sa subdivision ay naisugod na si Miss Bea rito. Saka, yung tungkol po sa kondisyon niya, ano pong gagawin natin? Nagtaas ng kilay si Louie. Ba't ako ang tinatanong mo, doktor ba ako? Pagbukas ng elevator ay tuloy-tuloy si Louie patungo sa kotse. Tawagan mo nga itong sinasabi ni Bea na Teacher Samuel. Mag-arrange ka ng meeting at gusto ko, tung makausap, utos pa niya. Nag-alangan naman si Alice dahil puro na lang tungkol kay Bea. Hindi niya hahayaang magwagi ito kaya gagawa siya ng paraan para maialis ito sa landas bago pa maging huli ang lahat. Sa pagkakaalam ko'y may napupuswa ng maging estudyante itong si Mr. Samuel kaya baka mahirapan tayong kumbensihing kunin si Bea. At sino naman? Tanong ni Louie sabay lingon. Gawin mo pa rin ang inuutos ko't siguradong magbabago ang isip niya pag pinakilala ko na si Bea. Pasado 7:00 nang makabalik si Louie sa Rodriguez Mansion. Sinabihan kaagad siya ng katulong na dumiretso na sa dining area dahil nandoon na ang pamilya, kumakain. Kaya tumuloy na siya sa halip na magtungo sa kwarto. "Oh, Louie, mabuti at nakabalik ka na," ani Lucia na bihis na bihis. Si Zia, umalis na, kanina pa. Kung ganoon ay wala pala sa dining area ang pakay kaya naisipan niyang pumanhik na lamang sa kwarto ng pigilan ni Lucia. "Kumain ka muna, Louie." Hindi na rin siya nagmatigas at pinagbigyan ng ina. Habang kumakain ay punaka-naka ang sulyap ni Lucia hanggang sa hindi na napigil ang magsalita. "Nabalitaan kong umalis ka kagabi dahil sa iskandalong ginawa ni Bea. Anak, sa totoo lang ay ayaw ko sanang manggialam sa kung anong meron sa inyong dalawa. Pero naaapektuhan na ako. Ang mga amiga ko ay nagtatanong na kung totoo bang maghihiwalay na kayo ni Zia." At saka mabigat na napabuntong hininga. Kahit ano pang mangyari ay mas gugustuhin kong maging manugang si Zia kaysa sa babaeng yan. Sumimsam muna ng kape si Louie bago tumugon, "Wala po akong balak makipaghiwalay, Imi. Saka, hindi po ganun ang relasyon namin ni Bea. Para sa'yo. Sa kanya ba ay ganyan din? Baka kung ano-anong pag-iilusyon na ang iniisip ng babaeng yun, Louie." Nang hindi nag-react ang anak ay iniba ni Lucia ang usapan. Siya nga pala, may invitation na binigay si Mrs. Lim, ngayong Thursday na yan. Pumunta ka't isama mo si Zia para mawala ang usap-usapang maghihiwalay kayo. Mata po ay binigay ang invitation card. Kinuha naman ni Louie at sinuri. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap sa CEO ng Lim Corporation na asawa ni Mrs. Lim para sa isang proyekto. Kaya kung gusto niyang maging successful ang proposal ay kailangan niyang isama ang taong sa tingin niya ay makakatulong. Si Alice na lang ang isasama ko.
Kailangan ko ng taong marunong sa business. Mas makakatulong siya kumpara kay Zia. Pero secretary mo lang siya, Louie. Kahit gaano pa kagaling si Alice ay hindi tamang siya ang isama mo sa banquet. Dapat ang asawa mo, ani Lucia. May punto ang ina ngunit desidido si Louie na maging successful ang project proposal kaya si Alice ang isasama niya. Matapos ay park ang sasakyan sa ground floor building ng kumpanya ay hindi muna lumabas ng kotse si Louie para tawagan si Zia. Iniisip niyang baka nagalit o nagtampo ito nang iwan niya kagabi para puntahan si Bea. Kutob niya ay narinig nito ang pag-uusap nila ni Alice sa linya. Kaya hindi na siya nagtaka kung bakit hindi nito sinasagot ang tawag. At hindi na rin niya sinubukan pang tawagan muli si Zia. Nasa punto na nga siyang gusto itong suyuan ngunit nagdadalawang isip naman dahil hindi siya ang tipo ng taong ginagawa ang ganoong bagay. Para kay Louie, ang panunuyo ay para lang talaga sa totoong mag-asawa, magkabiyak na nagmamahalan at hindi sila ganoon ni Zia. Kaya nag-message na lamang siya at baka sakaling basahin pa nito. Pagkatapos ay saka siya lumabas ng kotse at nagtungo sa elevator na sakto namang kalalabas lang ni Alice. "Good morning, sir," bati pa ng secretary na may ngiti sa labi. Kahit magdamag gising dahil sa trabaho ay gustong ipakita ni Alice na hardworking siya upang mapuri ni Louie. Na ma-appreciate nito ang effort niya sa trabaho. At sa tingin naman niya ay nagbubunga ang paghihirap niyang iyon dahil nananatili pa rin siya sa tabi ni Louie. Pagkasara ng elevator ay sinimulan na ni Alice i-report ang schedule ni Louie ngayong araw at sa susunod pa. "Sandali, ibakante mo yung schedule ko sa Thursday dahil attend ako ng banquet sa Lim Corporation. Ikaw ang isasama ko sa halip na si Zia, kaya galingan mo para ma-close natin ang proposal project. Aasahan kita, kaya wag kang papalpak." Saglit namang natameme si Alice. Hindi makapaniwala sa narinig. Nang matauhan ay nanginginig pa ang labi niya sa kilig. "Ako po ang isasama niyo sa banquet." Pagkatapos ay binaba na ni Louie ang tawag dahil kasalukuyan siyang nasa golf course at patungo sa mga kasamahan na naglalaro. Hanggang sa may biglang tumawag sa pangalan niya. Paglingon ay si Michael na palapit. "Buti at nagkaroon ka ng time na maglaro, saad pa nito. Kamusta na, si Zia, hindi mo kasama?" Kumaibot ang kilay ni Louie sa narinig. Ilang sandali pa ay tinawag ang caddy para ilagay ang golf ball. Matapos ay pumwesto at sa ilang sandali pa hinampas ng pagkalakas-lakas ang bola. Nang makita iyon ni Michael ay bahagya siyang tumikim sabay palakpak. "Wow, nice shot," puri pa niya. Bahagya namang lumapit si Louie. "Paano ko naman dadalhin dito si Zia, hindi naman iyon mahilig sa golf. Saka, iniiwas ko siya sa mga taong, posibleng mag-take advantage. Puro lalaki pa naman ang mga miyembro rito," ani Louie na pinapahalatang double meaning ang sinabi. Napaiwas naman ng tingin si Michael pero nakuha pa ring ngumiti na parang hindi siya nataman sa sinabi nito. "Kung sabagay, may point ka," komento niya. "Kung ako siguro ang may asawang gaya ni Zia ay bantay sarado ko rin siguro." Naglakad palayo si Louie para tapusin ang paglalaro at sumunod naman ito. Matapos may shot ang bola ay binigay na niya sa caddy ang golf club. Wala nang balak maglaro pa. "Michael, alam mo bang wala akong ginusto na hindi ko nakukuha? At siguro naman ay alam mong ayoko rin ng may nakikiagaw sa pagmamay-ari ko. Kaya, wag mo kong susubukan," babala pa ni Louie sabay lapit. Hindi naman natinag si Michael at nakipagtapatan ng tingin. Hindi siya natatakot sa babala ni Louie. Dahil kung noon ay wala siyang pakialam kay Zia. Ngayon ay nag-iba na. Lalo pa at maghihiwalay na ang dalawa. Dahil noon pa man ang nagagandahan na siya kay Zia. Naa-attract ngunit dahil sa impluwensya ng kapatid ay nawala iyon. Pero ngayon na nagkakaroon na siya ng kaunting chance ay bakit niya pasasayangin ang pagkakataon? Miyerkules ng hapon ay nagtungo si Alice sa villa ni Mrs. Lim. Ngunit makalipas lang ang 2 oras ay pinalabas siya. Nang malaman ito ni Louie ay hindi niya maiwasang madismaya. "Hindi ko alam kung anong nagawa kong mali, sir, pero lahat po ng inutos ni Mrs. Lim ay ginagawa ko naman," sumbong ni Alice. "Tinawagan niya ako kani-kanina lang at hinahanap si Zia. Pati si CEO Lim ay nagtanong din kanina kung makakasama ba si Zia sa banquet. Kaya mas mabuting magpahinga ka na lang sa inyo. Mag-day off ka at siya na ang isasama ko bukas." Hindi naman makapaniwala si Alice.
Bakas ang pagkadismaya sa desisyon ni Louie. Pero, wala namang alam si Zia sa business. Mapapahiya lang kayo kung isasama mo siya, aniya na tuluyang nakalimot kung anong posisyon niya sa buhay ni Louie. Pero si Zia ang gusto ni Mrs. Lim. At Alice, hindi ko hinihingi ang opinyon mo. It's an order. Agad nanubig ang mata ni Alice at nagmamadaling umalis na hindi na nagawang makapag-palm. Nagtaas naman ng kilay si Louie sa inasta nito. Ilang sandali pa ay nilabas ang cellphone para tawagan si Zia. Pero gaya ng dati ay hindi ito sumasagot. Hanggang sa isang ideya ang kanyang naisip. Nag-message siya kay Zia, "Louie, kailangan mo ba ng pera? I'll transfer 40,000, samahan mo lang ako sa bangko ng Lim Corporation bukas." Kapag usapang pera ay imposibleng baliwalain pa siya ni Zia. Ngunit ilang minuto ang lumipas hanggang sa naging oras ay wala pa rin siyang natatanggap na reply mula rito. Nakasin lang si Zia, kaya para hindi na ito makahindi ay nag-transfer na siya ng pera sa account nito. Paniguradong wala na itong kawala. Nasa isang coffee shop sina Zia at Lindsay nang matanggap niya ang message mula kay Louie. Ngunit hindi niya pinagtuunan ng pansin dahil abala siya sa kaibigan. May maganda kasing balita si Lindsay para sa kanya. Nahanap na nito si Mia Torres na kasalukuyang nasa ibang bansa. Kung hindi ako nagkakamali ay Africa ang sinabi ng nakausap ko, ani Lindsay. Ang layo naman pala. Anong ginagawa niya roon? Ang sabi ay nasa isang liblib na lugar ito para magbigay tulong legal sa mga naninirahan doon. Isang taon na ang nakakalipas at walang nakakaalam kung may balak pa nga bang bumalik sa bansa. Kakaibang lawyer at napiling magtrabaho sa lugar na mahirap kumita ng pera kumpara sa syudad. Matapos ay iiling-iling na sumimsam ng inumin. Napaisip naman si Zia habang hinahalo-halo ang kapeng in order. May iba kayang paraan para makabalik siya rito? I don't know, baka pwedeng sa iba na lang tayo humingi ng tulong. Napakaraming lawyer na malalapitan, suggestion ni Lindsay. Pero kailangan kong sundin ang gusto ni Kuya. Saka na lang siguro ako maghahanap ng iba kapag nakausap ko na tong si Mia Torres at hindi siya pumayag na tumulong sa kaso, ani Zia. Matagal silang nagkwentuhan at hindi na namalayan ang oras hanggang sa tumunog ang cellphone. Pagtingin ay nag-transfer na si Louie ng pera sa account niya. Sa pagkabigla ay napansin siya ni Lindsay. Bakit, Zia, may problema ba? Saka sumilip sa cellphone. Sinong nagbigay sa'yo ng pera? Ang laking halaga naman yan. Si Louie. Eksaherada ang naging reaksyon ni Lindsay. At bakit kanya bibigyan ng pera? Huwag mo sabihing tumatanggap ka pa rin mula sa kanya. Pinaliwanag naman ni Zia ang kondisyon ni Louie sa tuwing magbibigay ito ng pera. Imposible. Magkikita lang kayo or sasamahan mo lang siya ay ganyan na kalaki ang binibigay. Ay nako, huwag kang magpapautos sa lalaking yan, Zia. Baka may hidden agenda yan kaya mag-iingat ka, paalala pa ni Lindsay. Nilapag ni Zia ang cellphone at hindi na nag-abalang basahin ang panibagong mensahe ni Louie. Ang mas mabuti pa ay ibalik mo na lang sa kanya ang pera niya at baka yan pa ang maging dahilan para habol-habulin ka. Magsisend lang ulit siya. Kilala ko si Louie, hindi yun titigil hanggat hindi nakukuha ang gusto, ani Zia. Mahinang napamura si Lindsay dahil sa inis. At nang makita ang oras ay nagpaalam ng aalis at may lalakarin pa. Sorry at kailangan ko nang umalis, Zia. Matapos ay mabilisang inubos ang inumin pero napangiwi rin sa kalumapit para bamulong, next time sa ibang coffee shop tayo magpunta. Ang pait ng kape nila rito, di ko carry. Napangiti naman si Zia saka kumaway bilang pamamaalam sa kaibigan. Nang maubos na rin niya ang inumin ay saka tumayo para umalis nang tumunog ang cellphone. Inakala pa nga niyang si Louie muli ang nag-message pero galing pala kay Samuel. Samuel, babalik na ko sa Saturday. See you soon. Napangiti muli si Zia at saka nag-reply. Matapos ay nagpa siya ng magtungo sa Lopez Hotel at alas 11 nang natapos sa trabaho. Naglakad siya patungo sa sakayan ng bus habang yakap-yakap ang sarili dahil malamig na simoy ng hangin. Pero natigilan nang mapansin ang pamilyar na kotseng mabagal na tumatakbo para sabayan siya. Si Louie na nakuha pang manigarilyo habang nagmamaneho. Madilim ang ekspresyong nakatitig sa kanya. Binaliwala ito ni Zia hanggang sa binusinahan siya. Sumakay ka rito't kailangan nating mag-usap. Utos ni Louie. Ang mga tao sa hindi kalayuan ay napapatingin na sa kanila.
Hanggat maaari ay ayaw ni Zia ng eskandalo kaya kahit ayaw ay kailangan niyang harapin si Louie. Labag sa loob siyang sumakay sa kotse at nag-seatbelt. Kumain ka na ba? May malapit na restaurant dito, ani Louie. Hindi makapaniwala si Zia. Kani-kanina lang ay iritado ito pero ngayon ay kalmado na. Ano bang kailangan mo? Sabihin mo NA, ani Zia. Nang maupos ang sigarilyo ay kumuha muli si Louie ng panibago. Napuno ng usok ang loob ng sasakyan. Nasabi ko na kanina sa text. Ikaw ang gusto ni Mrs. Lim kaya baka pwede mo namang i-consider ang pagtulong sa kanya bukas. Tahimik lang si Zia kaya nagpatuloy si Louie, bakit ayaw mong magpunta? Kahit magpakita ka lang sandali Ron. Louie, sa dinami-dami ng pwede mong isama bukas, bakit ako? Ba't hindi si Secretary Alice or si Bea? Nagbigay ka pa ng pera para lang talaga hindi ako makatanggi, no? Pumalpak si Alice ngayong araw kaya pinaalis ni Mrs. Lim. At hindi pwede si Bea, nasa ospital pa siya, ani Louie. Bahagyang nasaktan si Zia. Ibig sabihin ay last option pala siya sa sitwasyong iyon. Hindi ako sasama sa iyo bukas sa banquet, desisyon ni Zia bilang ganti. May importanteng proposal project ako para sa Lim Corporation at kailangan ko, kung ganon ay hindi sapat ang ibinigay mong pera. Sasama ako sa iyo bukas pero gusto ko ng 2 million, putol ni Zia sa sasabihin nito. Napakurap si Louie. Hindi inaasahan ang kondisyon nito kapalit ng pagsama. Nag-aalangan siya dahil malaking halaga rin ang gusto nito. Hindi niya kayang magbitaw ng ganoon kalaking halaga kahit paasawa niya ito. Upang itago ang pagkabigla ay natawa si Louie. Talaga bang desperada ka na para mag-demand ng ganito kalaking pera? Bakit, hindi mo ba kayang maglabas? 2 million lang yan, maliit na halaga para sa'yo, may paghahamang saad ni Zia. Napangisi si Louie saka bahagyang lumapit para bumulong sa tenga ni Zia, ibibigay ko sa'yo kapag successful ang proposal deal. Matapos ay nagawa pang hipan ito sa tenga. Agad nag-react si Zia at tinulak ito palayo sabay iwas ng tingin para itago ang kaba. Hindi pa rin maiwasang maapektuhan kay Louie. Nang makabawi ay binuksan ang kotse para lumabas ng pigilan nito. Siyempre, binawi niya ang braso. Saka lang ako magpupunta sa banquet kapag na-transfer mo na sa account ko ang 2 million, aniya at baka hindi pa nito tuparin ang sinabi. Natuto na siya sa pagiging tuso nito. Kahit ngayon ko pa ibigay sa'yo, ani Louie. Gustong maniguradong sisipot ito bukas. Napatiimbagang si Zia dahil ayaw talaga nitong sumuko. Naglabas naman ng tseke si Louie. Sa tingin mo ba'y hindi ko gagawin? Di ka naniniwala? Oo, iyon ang gustong sabihin ni Zia pero mas pinili na lamang niyang manahimik. Pinirmahan ni Louie ang tseke saka binigay ng magsalita, tungkol nga pala noong isang gabi. Pinuntahan ko si Bea, you don't have to explain. Hindi na kailangan dahil kalat na ang balita sa internet, ani Zia sa katuluyang umalis. Naglakad siya palayo habang mariing nakakuyom ang kamao. Walang pakialam kung nagugusot na ang zekeng hawak. Kinabukasan, nang makarating si Zia sa venue ay masaya siyang sinalubong ni Mrs. Lim. Mabuti na lang at nandito ka na. Alam mo bang inis na inis ako sa secretary ni Louie? Sa halip na tulungan ako'y mas lalo lang niyang pinalala ang sitwasyon, tila nagsusumbong na saad ni Mrs. Lim. Ganun po ba? Ani Zia na pasimpleng ngumiti. Teres sa loob at marami akong gustong ikwento, aya ni Mrs. Lim. Pagpasok sa loob ay napansin ni Zia ang isang lalaking pababa sa hagdan habang inaayos ang suot na damit si Michael. Hindi na nabigla si Michael nang makita si Zia. Kung tutuusin ay natutuwa pa nga siyang makita ito. Hamagod ang tingin niya sa suot na damit nito na kahit simple ay bagay naman, angat pa rin ang ganda. Pero mas excited siya mamaya sa banquet dahil paniguradong mag-aayos si Zia. Nang tuluyang makababa sa hagdan ay nilapitan niya ang dalawang babae. Ang ganda ng suot mo, Zia, bagay sa'yo, puri pa ni Michael na hindi maiwasang mabigani sa ganda nito lalo na sa malapitan. Kahit halos gabi-gabi niya itong nakikita sa Lopez Hotel ay hindi siya nauumay na pagmasdan si Zia. Hindi na normal itong nararamdaman, ngunit alam niyang hindi magtatagal at mawawalan din siya ng interes. Naku, Zia, ipapakilala sana kita rito sa pamangkin ng asawa ko. Mabuti na lang at magkakilala na pala kayo, ani Mrs. Lim. Magkaibigan po sila ni Louie, wika naman ni Zia.
Kaya naman pala teka, sandali lang, hiha. May one ko muna kayong dalawa at mukhang may problema roon, biglang palem ni Mrs. Lim nang mapansin na tila may kumusyong nangyayari sa mga staff sa hindi kalayuan. Nang may one ang dalawa ay naglabas ng sigarilyo si Michael. Inipit sa bibig saka nagsindi habang nagsasalita, "Kamusta na kayo ni Louie, bumalik ka na ba sa kanya? Hindi ko naman kailangan magkwento sa'yo, di ba?" Nagtagal ang titig ni Michael. May gusto siyang sabihin ngunit pinili na lamang manahimik at saka umalis. Oh, tamang sabing na-offend kaya piniling umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Zia. Gaya ni Louie ay madali ring mairita si Michael kaya iniiwasan niyang makaharap ito bukod sa hindi talaga siya komportable sa presensya ng binata. Sakto namang pabalik na si Mrs. Lim kaya sinalubong niya ito para tumulong pa sa ibang dapat gawin. Pagsapit ng hapon ay tumawag si Louie. Sinabing nasa parking lot ito naghihintay dahil may pupuntahan pa sila. Nahimigan naman ni Mrs. Lim ang pag-uusap nila at napangiti. Ang mas mabuti pa ay puntahan muna si Louie at nang makapagpalit ka ng damit. Magkita na lang tayo mamaya sa banquet. Tumanggo naman si Zia kahit wala talaga siyang balak harapin ito. May damit na siyang isusuot pero dahil ayaw niyang makahalata si Mrs. Lim na may problema sa pagitan nilang mag-asawa, ay umalis na siya sa parking lot at nakita naman niya agad ang sasakyan ni Louie. Bahagya pang ang nakababa ang bintana kaya nakikita niyang nakaayos na ito. Snow white accordion shirt at high-end black velvet suit ang suot. At kahit ayaw mang aminin ni Zia sa sarili ay napakagwapo nito sa suot. Sa paglapit niya sa kotse ay biglang lumabas si Louie para pagbuksan siya ng pinto. Bahagya pang ang natigilan si Zia dahil sa ginawa nito. Iyon pala ay may ibang tao sa lugar. Marahil ay gusto lang ni Louie na magmukhang gentleman sa paningin ng iba. Pag-alis ng sasakyan sa lugar ay tahimik lang si Zia. Ayaw niyang bigyan ng atensyon si Louie. Ngunit makulit ito at nagawa pang hawakan ang kamay niya na mabilis namang binawi. "Louie, hindi porket binayaran mo ko para sa araw na, ay may karapatan ka ng hawakan ako. Hindi to kasama sa napag-usapan natin." Binaliwala naman ni Louie ang malamig na pakikitungo nito at nagtanong, "Ano namang pinag-usapan niyo ni Mrs. Lim? Nagkwento ba siya tungkol sa pagkakamali ni Alice kahapon? Pati ba naman ang pag-uusap namin ay kailangan mong malaman?" React naman ni Zia pero ilang sandali lang ay nagsalita rin, ang sabi ay nagalaw yung painting na isa sa paborito ni Mr. Lim. Off limits daw yun at bawal hawakan pero ginawa ni Secretary Alice. Maging sa tableware ay may pagkakamali raw ito. Ang pinakamalala sa lahat ay nagdala ito ng pagkaing allergic ang anak nila. Nagdahilan pa na paborito mo yun kaya hindi natuwa si Mrs. Lim dahil pinapakialaman nito ang menu kaya nagdesisyon siyang pinaalis ito, mahabang paliwanag ni Zia saka napangisi. Maging si Secretary Alice ay may gusto sa'yo, tama ako di ba? Noon ko pa to napapansin pero binaliwala ko lang. Napasulyap si Louie. Tapos, hindi ka nag-react, nagalit man lang. Kuryusong tanong niya. Gusto niyang malamang nagseselos ito. Walang buhay na lumingon si Zia. Pinapakitang wala siyang pakialam kahit ilang libong babae pa ang magkagusto rito. Nadismaya naman si Louie at napapailing na nagmaneho palayo sa lugar. Dinala siya ni Louie sa isang kilala at respetadong styling salon sa syudad. Sinalubong pa nga sila ng manager at personal pang aayusan si Zia. "Ang ganda-ganda niyo po, ma, saad pa ng manager. Maliit ang mukha at sakto lang po ang pangangatawan. Siguradong marami po kaming dress na babagay sa inyo," patuloy nito. Matapos ay inutusan ng staff na ilabas ang mga magaganda at dekalidad na dress at gown. "Ipatry mo lahat," saad naman ni Louie saka naupo sa mahabang sofa. Natutuwa namang ngumiti ang manager at in-assist ang customer patungo sa dressing room. Ilang minuto ang dumaan at nakailang palit na si Zia ng damit ng matigilan dahil hindi niya may angat ang zipper sa likod ng suot na dress. Kahit anong gawin niya ay ayaw talagang umangat kaya humingi na siya ng tulong. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng yabag ng paa na papalapit at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Paglingon ay nabigla siya nang hindi ang manager kundi si Louie ang pumasok. Kinabahan nga siya nang magtagpo ang tingin nilang dalawa. Hinawa niya ang buhok patungo sa likod saka humarap upang itago ang exposed na likod kay Louie. Kahit magaan ang suot ay pakiramdam niya ay ang bigat-bigat ng suot at tila mahuhubaran pa.
Nilock ni Louie ang pinto saka lumapit. Anong problema, hindi mo maiangat ang zipper? Hinawakan niya sa balikat si Zia at pinatalikod. Ramdam niya ang panlalamig ng balat nito. Parang gusto niya tuloy painitan. Mas lalo siyang lumapit na halos wala ng space sa pagitan ng kanilang katawan saka marahang dinampyan ng halik sa batok. Napaigtad si Zia saka nagtangkang lumayo. Sisigaw ako, babala niya. Ngunit iba ang naging dating para kay Louie. Sige lang, sumigaw ka lang. Isigaw mo ang pangalan ko, bulong niya. Ano ba, bitawan mo nga ako baka may ibang tao sa labas. Alam naman iyon ni Louie. Wala siyang balak gumawa ng eksena sa pampublikong lugar pero hindi niya lang maiwasang matukso sa ganda ni Zia. Nagawa pa nga niyang haplasan ang bewang nito bago hawakan ang zipper at iangat pataas. Nang matapos ay tinulak siya ni Zia pero nagawa niyang may akap ito mula sa likod. Pareho nilang nakikita ang sarili sa refleksyon ng salamin. Nakasimangot si Zia habang si Louie ay nakangisip. Hindi pa nga ito nakontento at nagawa pang bamulong, alam mo bang natutukso akong angkinan ka ngayon dito? Ani Louie, tawagan mo si Bea kung tigang na tigang ka na't baka sakaling makaraos ka pa, ani Zia. Sa halip na may Rita ay napangisi pa si Louie. Natutuwa siya sa tapang na ipinapakita ni Zia. Mas lalo siyang nai-excite kaya pinaharap niya ito at isinandaw sa salamin. Napasinghap si Zia at kinabahan ng lumikha pa ng ingay ang ginawang pagtulak nito sabay lapit ng katawan ni Louie. Sa sobrang lapit ay ramdam niya ang parte ng katawan nito mula sa ibaba na unti-unting nabubuhay. Dalawang katawan ang magkadikit sa isa't isa. Iyon ang nangyayari ngayon sa mag-asawa habang nasa loob ng dressing room. Mas lalo pang ang nang-ahas si Louie na ipadama ang pagkalalaki nang mapansin ang reaksyon nito. Dahil itanggi man ni Zia ay hindi may kakaila sa ekspresyon na naapektuhan siya sa ginagawa ni Louie. Akala ko ba ay importante sa'yo ang banquet na to? Malapit nang mag-umpisa ang celebration, baka malate tayo, ani Zia sa kabila ng init na nararamdaman. Tila natauhan naman si Louie at bahagyang lumayo. Sayang naman, aniya saka tuluyang lumabas sa fitting room. Bumalik sa sofa na parang walang nangyari. Nang makapili na si Zia ng dress. Blue one-shoulder na bagay naman sa kanya ay saka siya inayusan sa buhok maging sa make-up. Pagkatapos ay nagbayad si Louie saka sila umalis sa lugar. Sumakay sa kotse at pinaandar papunta sa venue ng banquet party. Eksaktong alas 7 ng gabi ay dumating sila. Unang lumabas si Louie para pagbuksan ng pinto si Zia. Nakalahad pa nga ang kamay upang umalelay. Napatitig naman si Zia sa kamay nito, hindi sanay na nagpapaka-gentleman ito. At sa hindi malamang dahilan ay tila nag-slow motion ang lahat ng iangat ang tingin kay Louie. Napakurap-kurap pa siya hanggang sa tuluyang natauhan at baliwalang tinanggap ang kamay nito. Nang nasa may entrance na sila ng venue ay inilingkis ni Louie ang kamay ng asawa sa kanyang braso sabay bulong, "Damaykit ka lang sakin at kung pwede wag kakausap ng ibang lalaki, Kai." Hindi nagustuhan ni Zia ang sinabi nito na muli na naman siyang kinokontrol pero hindi na umapila. Hanggang sa mapansin sa hindi kalayuan si Michael kaya napadikit siya ng husto kay Louie. Mag-isa lang ang binata habang nakasandal sa poste at umiinom ng wine. Nakatingin sa kanilang dalawa at maya-maya pa ay umalis. Anong meron? Tanong bigla ni Louie na napansin din pala si Michael. May nangyari bang hindi ko alam, Zia? Wala, Karen at pumasok sa loob at nang matapos na tong pagpapanggap natin. Pagtapak sa loob ng venue ay ipinakita nila sa mga guest na walang problema sa kanilang pagsasama. Nagsayaw pa nga silang dalawa at pinalakpakan ng karamihan. Masaya at mag-ara ang banquet. Pakiramdam nga ni Zia ay hindi siya nararapat sa lugar dahil bumagsak na ang estado ng pamilya nila. Mahirap na lamang siya na patuloy pang naghihirap. Matapos ang pagsasayaw ay sandali siyang hiniram ni Mrs. Lim para ipakilala sa mga kaibigan na matataas ang estado sa buhay. Pinakilala si Zia bilang asawa ni Louie at isang magaling na violinist. Hindi niya inaasahang alam pala nito na tumutugtog siya. Medyo nahihiya pa nga dahil todo puri si Mrs. Lim sa kanya. Ito pa, kung natatandaan niyo si Mr. Samuel, yung magaling na musician. Ang balita ko ay babalik na ito sa bansa at si Zia lang naman ang isa sa magagaling nitong estudyante, pahayag ni Mrs. Lim. Nabigla at napasinghap ang kababaihan sa grupong iyon. At maging si Zia ay nabigla rin na may alam pala ni Mrs. Lim tungkol sa kanya.
Hanggang sa mag-request ang ilan na mag-perform siya. Maging si Mrs. Lim ay nangungumbinsi rin kaya wala nang nagawa si Zia kundi pagbigyan ang mga ito. Nagtungo siya sa mini stage at saglit na hiniram ang violin. Habang inaayos ang instrumento ay marami nang nanunood kaya medyo kinakabahan siya. Matapos ay huminga ng malalim sa katinugtog ang Liz Kakes by Joseph Balone. Sa violin lang ang tingin ni Zia at kung minsan ay pamipikit-pikit pa para damhin ang musika. Hindi iniisip ang mga tao sa paligid. At bago matapos sa pagtugtog ay pinalakpakan na siya ng mga guest. Mahirap ang piyesang tinugtog ngunit dahil sa matyaga at mahusay na pagtuturo ni Samuel ay naging bihasa siya. Abot tenga ang ngiti ni Zia pagkatapos hanggang sa magtagpo ang tingin nila ni Louie. Seryoso itong nakatitig na hindi niya kayang tapatan kaya umiwas na lamang at nagkunwari pang ang magtutungo sa restroom. Samantalang hindi naman napigilan ni Mr. Lim na punahin ang pagsunod ng tingin ni Louie sa asawa. Baka pagpikit ko'y bigla kang mawala, yun pala'y sumunod ka na sa restroom, pagbibiro pa na tinawanan lang ni Louie. Parang ikaw lang dati, sunod ng sunod sakin, pabibirong komento rin ni Mrs. Lim sa asawa. Matapos ay muli na namang pinuri si Zia sa galing nitong tumugtog ng violin. Talagang gustong gusto mo siya, ani Mr. Lim. Kung pwede nga lang ay baka inampun ko na siya, saad naman ni Mrs. Lim. Pero syempre nagbibiro lang ako. Parang hindi naman yan ang narinig ko noon mula sa'yo, ani Mr. Lim. Napangiti si Mrs. Lim habang nanunubog ang mga mata ng maalala ang nakaraan. Alam mo ba Louie, kung hindi mo na itatanong ay matagal ko nang kilala si Zia. Noon kasi ay wala masyadong nakikipagkaibigan sakin gawa nang mula ako sa isang simpleng pamilya na nakapag-asawa ng mayaman. Sa tuwing uma-attend ako ng party na gaya nito ay walang kumakausap sakin. Tuldok-tuldok. Hanggang sa may lumapit na isang cute na batang babae, si Zia. Suot ang magandang ballet dress. Kinausap at pinasaya niya ako ng gabing iyon kasama ng kapatid niya, kwento ni Mrs. Lim na napapangiti pa. Matapos ay marahang tinapik ang braso ni Louie. Alam mo bang walang permanente sa mundong ginagalawan natin? Kaya piliin mong maging masaya at pahalagahan ang mga bagay, tao na importante sa iyo bago pa mahuli ang lahat. Trust me, naranasan ko ng lahat ng pinagdadaanan ni Zia ngayon. Napaisip si Louie sa sinabing iyon ng ginang na tila alam nito ang nangyayari. Nagtagal si Zia sa restroom at lumabas lang nang sa tingin niya ay malapit nang matapos ang party. Nakatungo siya habang naglalakad para ayusin ang dalang bag ng may makabunggo. Pag-angat ng tingin ay natigilan siya nang makitang si Michael pala na bahagya pang nakaalalay ang kamay para hindi siya matamba. Sa sobrang lapit ng katawan ng dalawa ay naaamoy na ni Michael ang pabango nito. Sorry, hindyang paumanhin ni Zia at humakbang para lampasan ito. Pero hamarang si Michael na nakahawak pa rin ang kamay sa bewang ni Zia. Ilang segundo pa ay natauhan at inalis ang kamay. Hindi mo na ba kinaya ang hirap kaya bumalik ka na kay Louie? Ani Michael. Medyo naguluhan si Zia sa pinagsasasabi nito lalo pa at tila lasing na ito. Naaamoy niya kasi ang alak sa katawan nito. Michael, akala ko ba'y nagkasundo na tayong hindi mo ko guguluhin? Nakalimutan mo na ba yung napag-usapan natin sa Lopez Hotel? Ani Zia saka nagpatuloy, ngunit hindi pa tapos si Michael. Tutal at silang dalawa lang naman ang naroon sa lugar ay pwede na niyang sabihin ang nararamdaman. Ako na lang, kaya kung ibigay lahat ng gustuhin mo. Napahinto si Zia at hindi makapaniwalang lumingon. Pasensya na, Michael pero kaya ko ng sarili ko't hindi kailangan ng tulong mo. At tuluyan nang umalis. Naiwan si Michael na bagsak ang balikat sa sinabi ni Zia. Pagkatapos ay saka umalis patungo sa ibang direksyon. Ang dalawa ay parehong walang kaalam-alam na ang nangyaring pag-uusap ay nasaksihan at narinig mismo ni Mrs. Lim na patungo sa restroom. Gulantang at hindi malaman kung ano ang dapat gawin sa natuklasan. Pagbalik ni Zia ay hindi na may pinta ang ekspresyon na napuna naman ni Louie. Ibinaba niya ang hawak na wine glass at nilapitan ito. What's the problem? Masama bang pakiramdam mo? Gusto mong umuwi? Sunod-sunod na tanong ni Louie. Tumango ito kaya saglit siyang umalis para personal na makapagpaalam sa mag-asawang Lim. Matapos ay sabay silang umalis sa venue at nagtungo sa kotse. Pagkasakay sa driver's seat ay hinubad niya ang suot na coat para ipantakip sa hita ni Zia habang nakangiti,
nagustuhan ni CEO Lim ang proposal at gustong makipag-partnership dahil na rin sa influence na ibinigay mo sa asawa niya. Tumango lang si Zia bilang tugon dahil nararamdaman na niya ang pagod sa maghapong pagtulong sa party. Saglit na nagtagal ang titig ni Louie. Hindi akalain na nang dahil kay Zia ay magiging matagumpay ang plano niya para sa Lim Corporation. Ang tingin lang kasi niya dati ay asawang walang kakayahan maliban sa usaping romansa.